This is Crossroads Media. Kung magkukumpara tayo sa iba, abay tingnan din nating mabuti kung ano ang meron tayo. Kilalanin natin, mas kilalanin natin ang ating sarili. Kilalanin natin ang ating mga biyaya. From ideas that spark change to stories which inspire growth, we'll uncover what lies ahead and shape the future together. Welcome to What's Next with Jovit Moya. Hello mga kaibigan. We are back. Ayan. Alam nyo, in the previous episode, we talked about how it takes courage to admit na tayo ay naliligaw sa landas sa buhay. Diba? At syempre, pinag-usapan din natin yung mga lessons ng buhay, yung mga kaedad ko, yung nung tayo yung mga teenager, nung tayo yung nasa 20s, di ba? Yun yung ating episode noon, no? So, today naman, let's feel naman yung, kumbaga, ano ba ang expectation natin sa sarili natin? Ano ba sa tingin natin ang expectation ng ibang tao sa atin? Di ba? Kasi yan ang pag-uusapan natin today. Sometimes we get stuck in expectations that are not even our own. So today, mga kaibigan, let's talk about it and let's break the cycle. So let me ask you a question, and I'd like you really to ask yourselves, have you ever looked at someone's post and thought, "Hay, buti pa siya." O diba? Sure, nangyayari sa ating lahat yan, mga kaibigan, di ba? Kasi nakatira na tayo, di ba, sa isang mundo ng palamuti, isang mundo ng pagkukunwari, isang mundo na puro fake news. Let's face it, mga kaibigan, kahit gaano pa kaganda ang tingin nyo sa buhay ng ibang tao sa online, di ba? Kahit ano pa tingin nyo na ang ganda-ganda naman niya sa online. Alam naman natin, karamihan dyan filtered. Pati yung mga kwento, pati yung mga video, pati yung mga storya, filtered din yan, curated din yan. So, bakit natin ikukumpara ang sarili natin dun sa mga filtered, sa mga curated na posts, di ba? Every time we scroll, my dear friends, we're not just looking. Ang problema sa atin, we're also measuring. Alam nyo, yung mga psychologists, no, meron silang tinatawag na social comparison theory. Mahilig tayong i-compare ang sarili natin sa iba, di ba? Because we want to understand, sino ba ako? Where do I stand in the eyes of others? And alam mo, sa totoo lang, ang talagang unasked na question doon, ano ba ang halaga ko? O, diba? Yun naman talaga ang unspoken question eh. Ano ba ang halaga ko? Kasi gusto nating lahat tumataas ang halaga natin, di ba? Gusto natin sa paningin ng ibang tao, mataas din ang halaga natin. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, totoo yun eh. Di ba? Yun, mga kaibigan, ang lagi nating isipin. Kasi ang pagkukumpara sa iba, it can inspire you, but it can also destroy you. So, isa sa mga, kumbaga, bossing o founder o proponent ng tinatawag natin na social comparison theory ay si Leon Festinger, no? After World War II. Yan yung mga pinag-aralan niya. No? He wanted to explain bakit ang tao, meron tayong desire to evaluate ourselves using the yardstick of other people. Bakit daw natin ginagawa to? Number one, we want to understand yung sarili nating mga abilidad. Yung makita natin yung sarili nating progress. Nag-i-improve ba ako? Yan ang madalas na question natin, di ba? Kaya lagi tayong tumitingin sa salamin, lagi tayong tumitingin sa mga fit na tao, yung mga fitness program nila, di ba? Yung mga may abs, di ba? O yung mga sexy, di ba? Yun eh. So, number two, we want to define our identity. Minsan kasi ligaw tayo, hindi natin alam kung sino tayo. Hindi natin alam kung ano ang gusto nating ipakita sa ibang tao. At higit sa lahat, hindi natin nakikilala
ang ating sarili kahit nakikita natin sa salamin kung sino tayo. So we have to determine ano ang place natin sa society. Kaya, kukumpara tayo. Number 3, nagsisik tayo ng motivation. If we're doing something good, if we think we're doing something good, sino ba naman ang ayaw mapuri? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng likes? O di ba? Sino ba naman ang ayaw ma-validate na ang ginagawa natin ay tama? Pero mga kaibigan, tama ba ang validation na yun? Because this instinct, dati, limited lang yan sa mga neighbors. Kasi wala naman social media noon, di ba? Yung mga classmates natin, yung immediate social circle natin. Kinukumpara natin, uy, ang ganda-ganda ng classmate ko. Uy, ang galing ng mga grades niya. Uy, si ganito naging successful. Pagka-graduate, naging business owner. Pero maliit lang na bilang nun ang ating nakukumpara. Pero ngayon, mga kaibigan, may social media na bilyon-bilyong buhay ang biglang nag-open up para sa ating pagsusuri, para sa ating pagkukumpara. At dito na po, nafi-filter ang buhay natin. Hindi ba ilang beses natin sinabi, uy, sa feed niyo may beach, may abs siya, sana ako rin. O, diba? Alam naman natin, yan ang minsan na sinasabi natin. Buti pa siya, nasa Europe, diba? Pero mga kaibigan, diba? Sa likod nun, hindi mo alam. Limpak-limpak din pala ang utang niya para magawa niya lang yung video na yun. Diba? Diba? O, yung puyat niya, diba? O, may abs nga siya, may eye bags naman. Diba? May ganun eh. Mga kaibigan, hindi lahat ng nakikita natin ay katotohanan. Hindi natin alam ang buong kwento. Yung tinatawag natin na behind the scenes. Pero, mahilig tayo magpaloko. Mahilig tayo umusisa sa buhay ng iba. Kasi natural sa atin maging marites. Kaya scroll kitty, scroll kitty, scroll. O, di ba? Anyways, mabalik tayo sa why do we really compare? Di ba? Kasi social media, my dear friends, nowadays, doon na tayo sa nowadays, di ba? Kasi dati, katulad nga ng pinag-usapan natin, maliit lang ang mundo natin, ilan lang ang mga nako-compare natin ng mga tao. Pero ngayon, may access na tayo sa bilyong-bilyong buhay online. May TikTok, may Facebook, may Instagram, may Twitter, may kung ano-ano pa. So, the likelihood of you encountering others who have done a lot more than you have, or nagawa man nila yung mga bagay na sana gusto mong gawin, pero hindi mo nagawa. Diba? So, ngayon, na-amplify ito sa'yo at naiinggit ka. Yun ang problema. Dahil ang ina-amplify ng social media ay yung inggit. Yan mga kaibigan ang tinatawag natin na social trap. Social media trap. Diba? Pag nahuli ka sa bitag ng inggit, yan ang posibleng maging dahilan ng downfall mo. Ang social media mga kaibigan ay hindi mirror ng totoong buhay. Ito ay curated. Tandaan nyo to, 90% o higit pa sa mga nakikita nyong posts ay curated. Hindi yan ang totoong buhay. Nakita mo, bago iPhone niya, pa Starbucks pa siya. Pero halos sa bahay niya, hindi na siya kumakain. Hindi na nagbubukas ng ilaw para hindi magbayad ng Meralco. Diba? Diba? Para lang meron siyang pang-post na nag-Starbucks siya. Maraming ganyan. Hindi natin nakikita yung behind the scenes. Diba? Yung sakripisyo ng ibang tao para lang dun sa magandang post na yun. Diba? Nag-ipon ng 6 na buwan para makarating ng Boracay, pa-picture-picture, pa video-video sa Boracay. Pero halos hindi siya kumain ng 6 na buwan para lang makapag-ipon. Di ba kawawa naman? Tapos ikukumpara natin ang sarili natin sa ganung buhay. Di ba? Kaya sabi ko, trap yan mga kaibigan eh. Because we now live in a filtered world. Ang social media, ano yun eh, factory ng filter, di ba? Dati, kung gusto mo mag-artista, punta ka sa entablado, di ba? Maging artista ka, doon ka mag-perform sa entablado. Sabi nga nila noon, a world is a stage and a stage is a world. Ngayon mga kaibigan, social media is the stage and social media is the world.
Anybody who wants to be an actor, anybody who wants to tell a story, anybody who wants to portray anything, now has the tools and the capacity to do so. Yan ang impluensya ng social media. So, the more we compare ourselves with other people, mapapansin nyo mga kaibigan, kadalasan ang tunay na dinadala niyan sa'yo, stress. You become anxious. Diba? Sometimes you become lonely. Bakit sila ganito? Samantalang ako, eto lang ako. Diba? Pero mga kaibigan, mas totoo ang buhay mo. Mas magiging masaya ka kapag hindi mo inisip yung wala ka. Isipin mo kung ano ang meron ka. Ano ang mga biyaya na binigay ng Diyos sa'yo. Isipin din natin, di ba? Kung magkukumpara tayo sa iba, abay tingnan din nating mabuti kung ano ang meron tayo. Kilalanin natin, mas kilalanin natin ang ating sarili. Kilalanin natin ang ating mga biyaya. Because as we scroll through social media, looking for perfection, what we actually see are sometimes the veneer that hides the imperfections. So, ang next question natin, how do we stop ourselves from comparing who we are, how we live our lives with other people? Tatlo po ang steps dyan. No? Let's break it down. Intindihin natin kung healthy ba o unhealthy ang comparison. Number 1, meron tayong tinatawag na upward comparison. This can inspire us. Diba? Say, yan, gusto ko rin maging successful. Pero, may downside ito. It can make us feel insecure. It can make us feel small. Hindi natin ngayon nakikita na valuable din pala tayo. Because if you remove the trappings of success, pare-pareho lang po tayong nilalang ng Diyos. Pare-pareho lang tayong humihinga sa iisang hangin. Pare-pareho din tayong kumakain. Pare-pareho din tayong pupunta sa banyo. Mga kaibigan, hindi po nagiging mas nilalang ng Diyos ang mga successful. Tandaan nyo, pare-pareho lang tayo. So, isipin nyo, if you're doing an upward comparison, is it inspiring you? Or is it making you depressed because you feel small? Balansehin nyo po yun. And ikaw lang ang makakasagot yan. Number 2, merong downward comparison. Nakakaangat ka, makikita mo yung iba, lalo na yung mga classmates mo, mga kasabayan mo. Sila empleyado pa rin. Ikaw, business owner. So yung downward comparison, you feel superior naman to other people. Sila kasi mga tamad yan. Ako, very good ako. It boosts your ego, di ba? Pero also, may downside yan. It can blind you to the truth of who you really are. Money, hindi yan ang sukatan kung sino ang tunay mong pagkatao. Dami ng kotse, malalaking bahay, yung pwesto mo, hindi po yan ang sukatan kung ikaw ay mabuting tao. Diba? Mas maganda na yung nakikitungil ka sa kapwa with compassion, with love. Mas importante po yan. Yun ang tunay na pagiging successful in life. It's when you learn that every human being is valuable. At ang pangatlo dyan, yung tinatawag natin na lateral comparison. Diba? Kasi, ang kagandahan sa lateral comparison, mga kaibigan, it can connect you with like-minded people. When you compare na, ay, yan din ang gusto ko, pareho tayo. Diba? It can connect you. Ano ba ang mga strategies mo? Baka pwede makahiram. Ito naman ang strategies ko, baka magamit mo. Pero mga kaibigan, it can also breed yung tinatawag na unhealthy competition. Diba? Competition can be healthy. Pero, kailangan lang mag-watch out tayo dahil sometimes, nagiging blurry yung linya na naghihiwalay dun sa healthy competition at saka sa unhealthy competition. Alam niyo yung pagkukumpara sa sarili natin sa ibang tao, para ka lang nagluto niyan
Kailangan mo ng spices, kailangan mo ng paminta, kailangan mo ng asin, di ba? Kaya yung asin maganda yan kasi nagkakalasa yung pagkain. Nagkakalasa rin yung buhay mo. Pero tandaan mo, ang asin kapag nasobrahan, high blood ang aabutin mo. O kaya pag nalagay yan sa sugat, mahapdi yan. Kaya gamitin ang asin sa tamang paraan at bantayan mo at baka masobrahan. Ganun din ang pagko-comparison. It can be used in a healthy way to encourage you to do good things, to encourage you to be a better person, to encourage you for success. Pero in excess, it can be your downfall. Kasi ang mangyayari niyan, pipilitin mong makipagsabayan. Diyan nababaon sa utang. Ang daming tao nababaon sa utang dahil sa pakikipagsabayan. So kung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba, siguraduhin mo naman na pareho kayo ng estado sa buhay. Mahirap naman ikumpara yung sarili mo doon sa tao na hindi mo naman ka-level. 'Di ba? Mas marami siyang panggastos. Ikaw wala kang panggastos tapos makikipagsabayan ka. Ikaw ang mababaon sa utang. 'Yun ang problema doon. Iba-iba po tayo ng estado sa buhay. So kilalanin din natin ang ating mga kakayahan, ang ating limitasyon. Huwag nating magpagsinungalingan ang sarili natin. Huwag tayo magbulag-bulagan sa sarili nating limitasyon. Tingnan din natin ang ating kakayahan at ang ating limitasyon at balansehin po natin. Gamitin natin ng husto ang ating mga kakayahan. 'Di ba? 'Yon mga kaibigan. May mga tao kasi na makikipagkumpara ka, yung pala sila finals na. Ikaw warm up pa lang. So, be very, very conscious. Kaya tayo binigyan ng utak ng Diyos. Kaya nilagay ang utak dito sa ibabaw para ito ang manaig. Tayo ay makapag-analyze. Tayo ay makapag-isip. At huwag natin gamitin ang damdamin na may inggit, may galit, na may pagnanasa, di ba? Ito po ang dapat manaig. Di ba? Nakokontrol nito dapat ang puso, ang ating mga desires. You have to circumscribe your desires within what's good for yourself, what's good for humanity. Di ba mga kaibigan? Kasi sometimes comparison disconnects us from our journey. Sa kakakumpara natin, nakakalimutan natin na tayo pala ay isang individual. Tayo pala ay may sariling buhay at may sariling biyahe. Di ba? So, we have to redirect ourselves and remind ourselves na hindi pare-pareho ang buhay ng tao. Hindi tayo pare-pareho ng biyahe. Meron tayong sariling biyahe. Yan ang alamin mo mga kaibigan. Kasi yung biyahe mo, someday, yan naman ang titingalain ng ibang tao para sabihin nilang, yan ang gusto kong gayahin. Maging ganyan din ako. Mga kaibigan, bakit ka dadaan doon sa nadaanan na ng maraming tao? Samantalang pwede ka namang gumawa ng sarili mong landas. Yung mapaproud ka pa na ikaw ay isang self-made person. Ito ang simpleng katotohanan. Hindi ka kopya ng ibang tao. Ikaw ay individual na nilalang na ginawa ng Diyos. Binigyan ng taglay ng mga talento, di ba? Hindi mo kailangan sabihin, sana ito ang talento ko. Ang isipin mo, ano ang talentong niregalo sa iyo ng Diyos? Ang bawat minuto sa buhay mo ay mahalaga. Ang bawat pangyayari sa buhay mo ay leksyon. Di ba? So comparison, my dear friends, will make you miserable. It will steal your joy. Huwag nating kalimutan to enjoy every moment in life. Hindi karera ang buhay. Sometimes you need to stop. Look around you. Oh, it's a beautiful day. Or thank God for my family. Thank God for my friends. Thank God I have a job. Diba? Go out, enjoy the flowers during the springtime. Life is filled with simple joys. Don't let social media and comparing of your life with others be the instrument that will destroy your joy. Remember, my dear friends,
social media can distort reality. Focus on your own judgment. Hindi mo kailangan maging viral para maging mahalaga ang tao. Dahil sa mata ng Diyos, mahalaga ka na. Hindi mo kailangang maging mahalaga sa mata ng ibang tao. Kasi darating ang araw ng paghuhukom. Hindi ka paghuhukuman, hindi ka didesisyonan ng ibang tao. Isa lang ang magsusukat sa iyong pagkatao. Isa lang ang susukat sa mga nagawa mo, kabutihan o kasalanan. At yan ang ating Diyos, mga kaibigan. So remember, you are the master of your own destiny. Use it to do good things. Use it to be a beacon of God's love. So comparison, my dear friends, as I said, makes us overlook the value of our own self. Yung ating magagandang bagay na regalo sa atin ng Diyos. Yung ating mga aral sa ating mga experiences. Marami tayong experience. May good, may bad. Lahat yan may aral. Lahat yan may value. So, wag po nating kalimutan yung mga yan. Because all of these struggles are valuable lessons that will guide you in life. Wag nating hayaan na ang social media ang mag-guide sa atin. So anong dapat natin gawin? Number 1, curate your feed. I-like nyo lang yung mga sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo. Hindi yung makakabigay sa inyo ng stress. Follow kayo doon sa mga social media personalities o ibang tao na pwedeng mag-uplift sa inyo. Huwag yung mga nakaka-trigger ng insecurity. Alam mo yung mga materialistic na tao, ito ang aking ginto, ito ang aking mga relo na Rolex, ito bumili ako ng 3 million, ang aking kotse Range Rover. Materialistic yun na tao. Yun, mga kaibigan, ay hindi tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman, hindi po ganun umasta. Yun yung mga bagong yaman na yun lang nakaranas na madikitan ng Rolex ang braso. Hindi mo dapat kaingitan yung mga yun. Yun ang magti-trigger ng insecurity, mga kaibigan. Okay? So, ang number 1 yung gawin, follow only those that uplift your level of humanity. Number 1. Number 2, practice self-reflection. Katulad ng sinabi ko sa inyo, nandito ang ulo natin so that makapag-isip tayo. Huwag nating gamitin nangunguna ang ating damdamin. Gamitin nating nangunguna lagi ang ating pag-iisip, ang ating pag-analyze. Diba? So, itanong natin sa ating sarili, ano ba ang nako-contribute itong aking pag-follow dito? Diba? Sa ibang tao. Diba? Ano ba ang nagiging kontribusyon ng aking pagkumpara sa aking sarili sa ibang tao? Am I growing? Yeah. Am I winning? These are valuable self-reflective questions that if you find the answer will make you a better person. Number 3, limit screen time. Huwag nating gamiting outlet ang social media. Mga kaibigan, lalong-lalo na kapag may pinagdadaanan ka. Kapag nag-aaway kayo ng jowa mo, naghiwalay kayo, kapag ikaw ay nawala sa trabaho, o kung anuman, ikaw ay namatayan sa pamilya, kung anuman sakuna ang dumating sa iyo, ilimit mo ang iyong screen time. Bakit? Kasi sometimes, mamamagnify ng mga nakikita mong pagkukunwari, ng mga nakikita mong curated posts, mamamagnify ang iyong self-pity, mamamagnify ang iyong galit, mamamagnify ang iyong kalungkutan, at mamamagnify ang maraming mga negative feelings. So if ilimit mo ang iyong screen time and limit it to things that will make you happy, limit it to posts that are always positive, and learn to communicate with people face-to-face. Nakakalimutan kasi natin na mas masarap palang makipag-usap sa tao ng harap-harapan. At pag yan ay tinuloy-tuloy natin, mas madali ka makarecover sa kung ano man ang pinagdadaanan mong sakuna. Because tandaan nyo yung vulnerable moments nyo, dyan pumapasok
ang demonyo ng social media. Ayan. Okay? So again, pang-apat natin mga kaibigan, let us celebrate other people's successes. Yung alam natin na tunay na success. Pero alam nyo, dapat alam nating i-celebrate yung success ng ibang tao nang hindi natin kinukumpara masyado ang sarili natin sa kanila eh. Pwede ka naman matuwa sa success ng ibang tao na hindi naman yun ang gamitin mong sukatan sa estado mo sa buhay. Hindi ka late sa buhay, mga kaibigan. Diba? Hindi ka rin inferior na tao sa ibang tao. Iba lang talaga ang rota mo. Lahat tayo ay binigyan ng kanya-kanyang rota ng Diyos. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang landas. Yung iba, may shortcut. Baka yung sayo, long cut. It doesn't matter. What matters most is that you recognize that you are a special individual. You are a beloved creation of God. And you have the same potential as everybody to succeed, to shine, to be the best. But we have different paths in life. So remember, you are not behind. And if you see naman na ikaw ay mas maganda or mas magaling or mas successful sa iba, huwag mo ring isipin nakakaangat ka because you are not just simply ahead. You were given a different path. And our paths, my dear friends, unfold on our own time as guided by God because God, everything happens in God's time. So combination po yan. Guided tayo lagi. So I ask of you, my friends, to pray to God sincerely and ask Him to open your minds and to send us the understanding spirit so that we may understand our lives. We may understand ourselves. We may understand our mission in life. Dahil hindi naman mahalaga, mga kaibigan, kung sino ang mas maganda, sino ang mas gwapo, sino ang may abs, sino ang sexy, sino ang sikat, sino ang mayaman. Ang mahalaga, mga kaibigan, sino ang totoong tao. Sino ay ang may mabuting kalooban. Sino ang buo ang loob para sumabak sa mga pagsubok ng buhay? At higit sa lahat, mga kaibigan, sino ang may kapayapaan at kaligayahan? Knowing the simple things in life can give you simple joys. So let us develop a house, a cage, yung hawlang salamin. Pero ang dapat lang ma-reflect dito ay ang sarili nating imahen, hindi ang imahen ng ibang tao. Let these mirrors, ng hawlang salamin, reflect the truth, the true you, and not just illusions. Let us walk the maze of life, my dear friends, with grace and not comparison. I'll see you again next week for our next episode. So tandaan nyo lang to. Ang buhay po ay hindi kompetisyon. Diba? Let us embrace our own existence. Let us embrace what we can do to coexist peacefully with other people and become masters of our own life, not just an image of someone else. Mabuhay and have a great day. This is Crossroads Media.